Alam mo bang delikado ang ghost hunting? Kasi, yun ang sabi nila. Isa sa pinakamalaking misconception tungkol sa ghost hunting o pagsasagawa ng paranormal investigation, lalo na sa mga abandonadong building, ay ang iniisip agad ng iba na delikado ito. Na para bang sa oras na pumasok ka sa isang abandonadong lugar, may kung anong paranormal force agad na posibleng manakit sa'yo. Pero, real talk lang ha, karamihan sa panganib sa ganitong klaseng exploration hindi naman talaga nanggagaling sa paranormal o mga multo sa lugar. Kadalasan, hindi paranormal ang tunay na risk, kundi ang aktwal na banta sa paligid na hindi napapansin dahil masyadong focus na ang tao sa paghahanap ng kakaiba, tulad ng sirang sahig o mga bahagi ng gusali na mahina na ang pundasyon at suporta, yung mga nakausling kinakalawang na bakal o mga nagkalat na bubog na nasa sahig. O minsan, ang mas matindi, posibleng may tao sa loob ng lugar na hindi mo inaasahan, tulad ng squatters o isang gang na nag-standby sa lugar o security guard na maaring pagmulan ng confrontation, injury o legal issues. At dito pumapasok ang bagay na minsan nakakalimutan ng marami: ang disiplina. Pero alam nyo, hindi naman kailangan palaging gabi sa pag-i-explore o kailangan patayin ang mga ilaw para magmukhang authentic. Hindi mo kailangang isugal ang safety para lang mas dramatic ang footage. Priority mo dapat ang visibility. Kailangang nakikita mo kung saan ka tumatapak. Kailangang alam mo ang entry at exit points. Kailangang may stable communications ka. In case na may emergency, dapat chine-check mo rin muna ang location. Safe ba talaga pasukin? Kasi sa totoo lang, sa halos lahat ng insidente sa ganitong field, madalas hindi entity ang dahilan, kundi human error. At kung may isang bagay na dapat tandaan sa ghost hunting o pag-i-explore sa lugar, hindi common ang paranormal danger, pero common ang consequences ng kapabayaan. Kaya kung papasok ka sa ganitong lugar o gagawa ka ng ganitong exploration, dalhin mo ang curiosity mo, pero wag mong iiwanan ang common sense.